Strengthen you and help you, I will uphold you with my righteous right hand. Pinagpala ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po sumadaling manalangin. Aming Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Pinupurit sinasambahan namin, kami pinagpapasalamat sa biyaya at pribilehiyo na kami po'y sama-samang sumamba at sama-sama po makinig at matuto sa iyong mga salita. Dalangin po namin, napakasaliksik po ang aming puso. Kung may nakikita ka pong karumihan, kasalanan, patuloy mo po kami linisin, Panginoon, at paging dapatin mo ang aming pong mga buhay na tumanggap sa biyaya ng iyong mga salita sa umagang ito. Lord, we ask for the powerful anointing of your Holy Spirit be upon us, O God. Malaya kang kumilos, God, magpagaling ka, magbigay ka ng kapayapaan at patuloy ka magpalago ng pananampalataya sa bawat isa sa amin. Salamat, Lord. All the words that will be said and done will be for your glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise God. No, nandiyan ang mga lindol, nandiyan ang mga bagyo, nandiyan din yung mga nakakatakot na mga corruption, no? Na talagang kung iisipin po natin yung sunod-sunod na pangyayari ngayon, I believe na some of us or most of us nakaramdam po ng takot. Tama? No? But this morning, God will remind us, no, sa kanyang mga salita at sa mensahe po natin sa umagang ito, kung paano po ba natin ma-overcome ang takot. Because we believe that the Lord has not given us the spirit of fear. Tama? But God has given us the spirit of love, power, and a sound mind para po sa bawat isa sa atin. Kaya, tingnan po natin kung ano po ang gustong ipaalala at ituro po sa atin ng Panginoon. Fear is one of the most common battles every person faces. Lahat po tayo nakakaranas at makakaranas. Nahaharap po tayo sa takot. No? Kahit tayo po mga Kristiyano na sinasabi po natin malalim na tayo sa salita ng Panginoon. No? Tayo po ay may pagkakataon na nanginginig pa din, nag-aalala pa din at natatakot. Diba? Agree. Praise God. So, pero ang katotohanan po, yes, fear is real, but God is greater. Mas dakila, mas makapangyarihan ang Diyos po natin. So, bago po tayo dumako sa pinaka-point ko po, let me give you some of the common fears people have. And baka dito po sa mga list na ibibigay ko, you can identify yourself. So, ito po yung mga common fears that most people have. Una, fear of the future. No, may takot po sa mga bagay na pwede pong mangyari sa kinabukasan. Ano kaya mangyayari sa buhay ko, sa karir ko? Ano kaya mangyayari sa pamilya ko, sa mga anak ko? Ano kaya mangyayari? Hindi po ba? So lahat po tayo, meron po tayong pag-aalala sa mga bagay na hindi pa natin nakikita. No? And sabi, yun daw ay isa sa mga most fearful na kinakatakutan ng isang tao. Next, nandiyan din yung fear of failure. No? Natatakot po tayo, baka mag-fail po tayo. Sino bang nakaranas na yan? Na natatakot siya mag-try kasi natatakot siyang mag-fail. No? I believe na lahat po tayo at some point of our lives, naranasan po natin yan, matakot na mabigo. No? Nandiyan din po yung fear of rejection. What if they don't like me? What if they don't accept me? Diba? Takot tayo dyan kasi gusto po natin tayo po ay laging belong, laging tinatanggap, no? Nandiyan din po yung fear of the unknown, no? Yung mga bagay na hindi po natin hawak or hindi po natin predict, hindi natin alam kung anong mangyayari. Also, nandiyan din po yung fear of people, no? Sino po takot sa tao dyan? Wala naman po siguro yun dito, ano? No? Being controlled by people's opinion. No? Takot na makontrol, no? Sa mga sasabihin
No? Praise God. So, these are the common fear na nararanasan po ng tao, believer ka man or non-believer. Hindi ko pa po dyan sinama yung mga specific na fear na phobia sa heights, phobia sa mga animals na mapagalahibo. Diba may mga ganun pa po? So, napakadami po ng kinds of fear. At sa lahat po ng yan, hindi po natin masasabi na tayo po ay laging nagtatagumpay. Diba? Pero this morning, let us learn kung paano nga ba itong mga fear na ito na sobrang dami ay kaya po natin ma-overcome. No? Fear paralyze us. No? Kapag tayo po ay nabuhay ng under sa takot, no? It paralyze us. Pag sabi po natin paralyze, hindi po tayo makawala. Hindi po tayo makagalaw. Fear paralyze us. Fear steals our joy. Kapag ikaw ay puno ng takot, no? Tinatanggal yan yung kagalakan na meron kasi yung puso, hindi mo magagawang ngumiti. Meron na po ba kayong nakita na takot tapos nakangiti? Parang nakakatakot po yun. Hindi po ba? So, nandyan din po, no? Na hindi lamang po niya pinaparalyze tayo, hindi lamang po niya ini-steal ang joy natin, it also kills our dreams. Kapag ikaw po ay nabuhay sa takot, hindi, natatakot ka na pong humakbang. Natatakot ka na pong mag-decide na magtatagumpay po ba ako sa ganitong bagay? Di ba? It kills your dream. No, hindi ka na mangangarap, hindi ka na mag-explore dahil ikaw ay natatakot. And also, fear weakens faith. Kapag tayo po'y nabuhay sa takot na meron po tayo, it weakens, pinapahina niya ang ating pong mga pananampalataya. No? So, lahat tayo, merong kinakatakutan. But God does not want us to be controlled by our fear. Amen po? Hindi nais ng Panginoon na tayo ay makontrol ng takot sa ating mga puso. God repeatedly say, do not fear. At alam nyo ba, according to Bible scholars, most likely 300 plus na inulit po yung word na do not fear to assure us na nais ng Panginoon na tayo ay magtiwala sa Kanya at hindi tayo mag-rely sa mga takot na meron po sa ating kapaligiran. Isaiah 41:10 gives us 3 powerful truths para mapagtagumpayan po natin anumang takot ang meron po tayo sa ating mga buhay. Ilan po ulit? 3 powerful truths dito po sa verse na binasa natin. So simulan po natin. How can we overcome fear according to Isaiah chapter 41 verse 10? Una, remember God's presence. Alalahanin mo ang presensya ng Panginoon ay kasama mo. Amen? Sabi po ng Isaiah 41:10 sa binasa po natin, I am with you. I am your God. No, ito po yung nagpapakita na si God, ang answer niya sa fear is His presence. Hindi siya nabigyan ng explanation kung bakit dapat hindi ka matakot. Ang sabi niya, I am with you. Inassure tayo ng Diyos na kasama natin palagi ang presensya ng ating Panginoon. When we know who is with us, kung kilala mo kung sino ang kasama mo, hindi ka matatakot. Lalo na kung alam mo na ang kasama mo ay makapangyarihan. No? Fear whisper, you're alone. Yung takot, binubuno sa atin yan. Mag-isa ka lang. Wala kang kasama. Mahina ka lang. But God answers, no, I am with you. Kasama mo ako. No? And out fear. Kapag kasama po natin ang presensya ng Panginoon, mga kapatid, it drives out fear. Amen? Amen. Amen. Fear drives in isolation. Kapag tayo po, ina-isolate po natin ang ating sarili, lagi po tayong nagmumukmuk sa isang tabi, no? Mas lalong lumalaki yung takot po natin. Fear becomes stronger when we believe that we are alone. Di ba po? Kapag ang isip mo ako lang mag-isa, syempre matatakot ka talaga. No? But when we recognize that God is beside us, it weakens the hold of fear. Kapag lagi mong pinapaalala sa sarili mo na kasama ko ang Panginoon, hindi ako nag-iisa, yan po ang humawasak
ay hindi naging madali sa isang leader na pangunahan ang isang matigas na ulo ng mga tao. No? And si Joshua, bilang kanang kamay ni Moses, syempre, nakita niya yung katigasan ng ulo, nakita niya yung hirap ni Moses sa pangunguna. No? That's why, nung tinalaga na siya ng Panginoon na siya ang magiging sunod na leader, syempre, kung tayo si Joshua, sigurado takot na takot tayo. No? At sigurado, meron siyang iniisip na baka ayoko nang tanggapin ito kasi sobrang hirap nito. Pero inassure siya ng Panginoon, no? Nung kanyang ibinigay yung position kay Joshua, sabi ni Lord sa kanya, I will never leave you nor forsaken you. Amen? Yan po ang dala ng presensya ng Panginoon at ina-assure na po tayo na He will never leave us. Hindi po tayo iiwanan, hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon. Amen? Praise God. Hindi lamang po yun. God's presence guarantees guidance and protection. Hindi lamang po yung presence ni Lord, kundi yung guidance din po, yung gabay niya, yung pag-iingat niya. No? He is not a distant God. Although siya ay nasa langit, di ba? Andiyan po ang banal na spirito. Kasama po natin, no? And hindi po siya malayo sa bawat isa sa atin. He is actively leading us. No? Pinangungunahan po tayo ng Panginoon sa lahat po ng aspeto ng buhay natin. Kahit mga simple lang yan, mag-iisip ka kung ano po bang ulam natin mamaya. Alam niyo po ba, even the Lord, alam din po niya yan and He wants to guide us, no? Sa mga simple at sa mga malalaking bagay. That God's presence give peace in chaos. No? Sa mga pagkakataon na tayo po, ang paligid po natin ay chaotic. No? God promised that He will give us His peace. No? Even circumstances do not change. Kahit hindi magbago yung problema na meron ka, yung pressure na meron ka sa buhay mo ngayon, sinasabi ng Panginoon that He is able to give you peace. Amen? And ang sabi po ng Panginoon, yung peace na ibibigay niya is peace that not comes from the world. Diba? Kundi peace that comes from Him. No? Na kahit na hindi maayos yung mga bagay sa paligid mo, ikaw ay merong kapayapaan. Palakpakan po natin ang Panginoon. It says, be afraid. No? Yung kapayapaan ng Panginoon na siyang igagawad at ibibigay po sa atin. So wala po tayong dapat katakutan. No? Napakadami po na mga salita ng Panginoon that really secure us. No? And let me share with you the inspiring story of Corrie ten Boom. I don't know if you know her, no? But si Corrie ten Boom, ang buhay po niya is that God is, ito po yung statement niya, God is with us even in the darkest place. Corrie ten Boom and her family rescued Jews during World War II. Ito pong pamilya ni Corrie ten Boom, ito po, sila po ang ginamit ng Panginoon, no, na iligtas po yung mga ilang Hudyo na pinapersecute po nung panahon ng World War II. Oo, yung kanyang buhay, na ang Diyos po natin sa kanyang katapatan ay hindi po siya iniwanan. But God delivered her from all of those circumstances, all of those hardness and suffering na kanya pong pinagdaanan. So ano po yung lesson na matututunan natin sa buhay niya? You may not choose your circumstances. Hindi mo pinili or hindi mo mapipili yung mga problemang darating sa buhay mo. But you can choose to believe that God is with you in it. Amen? Amen. Kaya wag po tayong matakot. Lagi po natin ipaalala sa ating mga sarili na kasama natin ang ating Panginoon. Amen. Palakpakan po sa ating Diyos na buhay. Praise God. Deuteronomy 31:6 says, be strong, do not be afraid, for the Lord your God goes with you. Kasama mo ang Panginoon. Psalm 23 verse 4, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Why? Because His presence is with me. Amen? Amen. The presence of the Lord is with us. So for application, start each day declaring, God is with me today. Bawat araw po na tayo gigising sa umaga, let us
God. Number 2 po, ano po yung katotohanan, biblical truths why we can overcome our fear? Rely on God's power. Rely on God's power. Sabi po na, verse natin kanina, I will strengthen you. I will help you. Palalakasin kita, tutulungan kita. You know what, my brothers and sisters? Fear grows when we focus on our weaknesses. Kapag tayo po, lagi na lang ang kahinaan natin ang nakikita natin sa buhay natin, mas lalong nag-grow at tumalaki yung takot sa puso natin. Agree po ba kayo? Kasi iisipin nyo, ay hindi ko ito kaya, ang hina-hina ko. Diba? That's more na lumalago po yung fear kapag nag-focus po tayo sa weaknesses natin. And also sa mga limitation na meron po tayo. May sakit ako, wala akong pera. Diba yung mga ganyan, wala akong kakayahan. No? Also in our lack of resources, our inability to control the future. Yung mga bagay po na ito will make our fear grow. No? So kung mag-focus po tayo dito, hindi po tayo makakaasa na tayo po'y magiging matagumpay to overcome the fear. No? But God says, I will strengthen you. Sa kabila po ng lahat ng ito, sinasabi po at binabaalala po sa atin ng ating Diyos sa umagang ito that He will strengthen you. Kapatid, palalakasin ka ng Panginoon. Ano man ang pinagdadaanan mo, ano man ang kaguluhan sa isipan mo, God is with you and He will strengthen you. Amen. Fear is a sign that we are trying to fight battles in our own strength. No? Kapag sa sariling kalakasan po natin, nilalabanan natin yung takot na meron tayo, no? Hindi po natin nararanasan yung lakas na nagmumula sa Diyos. No? Pero sa umagang ito, God is reminding us that we can rely on God's power. Meron pong makapangyarihang Diyos na pwede po nating sandalan, na pwede po nating takbuhan, na pwede po nating sabihan na lahat ng takot na meron po sa ating pong mga buhay. Fears grow when we depend on our own strength. But when we lean on to God, He empowers us with courage and strength beyond human ability. No?